The case is solved na nga ba mga kababayan dito po sa malagim na nangyari kay Mima Alicia na kung saan grabe po yung mga pambabatikos at mga grabe mga fake news po na lumabas sa social media. At alam naman natin, ganyan po talaga sa social media, hindi natin mapiplease yung iba dahil iba't iba po ang mga pananaw, iba't iba po yung mga ginagawa niya. Yung iba pinagkakitaan lang po ang kwento, ang naging issue dito kay Mima Alicia at ito'y nahantong pa sa mga politika. No? Pero alamin natin mga kababayan kung ano ho ba talaga ang totoong nangyari at gaano po kabilis ang ginawang aksyon ng ating kapulisan sa pamumuno po yan ng ating Chief PNP, Police General Jose Melencio Nartates. Panoorin natin mga kababayan. Hindi natulog ang ating investigator sa kakasunod sa kanila kung nasan sila. When we investigated that, within 48 hours, we're able to name already the perpetrators, especially the gunman. Ayun, di ba, mga kababayan, 48 hours lang, almost 2 days lang. Ganun ho kabilis yung action na ginawa po ng ating kapulisan, di ba? Talagang tinutukan nila kasi nga, alam niyo naman, sa lugar ngayon, lalo sa NCR, nagkalat na po ang mga CCTV. Ito, panoorin nyo, ano yung kasunod na nangyari? Because of our CCTV backtracking, of course, yung facial recognition, lahat-lahat nalaman natin. Okay? So, continuously, we are able to pursue until after 6 days, we're able to arrest. It is a continuing investigation, and the two gunmen were able to arrest them under circumstances that they can be legally arrested. Okay, in as much as they are covered, or one of the suspect is covered with warrant of arrest. Okay. Pero, without the warrant of arrest, still, the arrest made against them is legal. Why? Hindi natulog ang ating investigator sa kakasunod sa kanila kung nasan sila. Kita nyo naman na talagang hindi ro po tinantanan pala talaga. So ganun ho kabilis to talagang ito talaga trinabaho po ng ating kapulisan. Ganyan ho kabilis mga kababayan. At yun na nga po mga kababayan, natuntun na po, no, nahuli na nga itong mga pumatay at saka itong mga napagod. At saka sumuko na rin daw po yung middleman kung saan yun ho yung nagbayad at sabi pa nga umabot ng 250,000 ho ata ang bayad. Grabe, no? Ganun ho ano ngayon ang buhay ng tao, no? At eto mga kababayan, ang sinasabi naman po ng kapulisan ngayon ng PNP, no, sa pamumuno po ni Chief PNP General Nartates, na hindi lang ho dyan natatapos ang investigasyon, although may mga resolution na ho nangyari na nandyan na ho yung mga pumatay at nandiyan naman yung middleman, hindi ibig sabihin sinasabi nila na eto na po, na case closed na ito, no? Tuloy-tuloy pa rin po kung meron pang iba pang kwento o iba pang pwedeng makuha dito sa pagpatay po kay Mima Alicia, kung meron ding kinalaman sa politika. Pero although mas malinaw na po ang investigasyon na nakikita natin ngayon na ito po ay personal, no? Dahil nga po ang nangyari, ito po ay utang 8 million na inutang daw di umano kay Mima dito sa mag-asawa na to, at sa inutang niyang yun, ipinautang niya rin, no? So dahil nga yung umutang kay Mima Alicia ay isang sindikato, at ayun na nga po, nagkaroon na ho ng problema doon, at eto na humantong ho sa malagim na pangyayari na kung saan buhay na ho ang kinuha, no? At ito patuloy pa rin po ang investigasyon mga kababayan. Abangan natin yung mga susunod pa, at ano po yung magiging final na ano dito, kasi sinasabi ng iba case solved na nga raw po, pero ayon po naman po sa PNP, sa pamumuno pa ni Chief PNP General Nartates, na hindi pa ho doon natatapos. Although nandyan na may mga nahuli na at may mga naituro na, patuloy pa rin ang investigasyon patungkol dito sa pagkamatay ni Mima Alicia. Kaya maraming salamat po sa ating kapulisan at siyempre sa ating Chief PNP na talagang tinutukan talaga. Good job, Sir Police General Jose Melencio Nartates Jr. Salamat po.